pagbati sa'yo, meron tayong mga materialis na galing sa'yo at lahat to umiikot sa isang tanong na siguro kasing tanda na ng tao, no? Kung ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan, bakit ganito karami ang kasamaan sa mundo? At ang mga sources mo nagbibigay ng isang napakalawak na sagot, isang buong cosmic saga kung iisipin. Ang mission natin ngayon, himayin natin itong buong kwento mula sa pagkatalo ng unang Adan, sa pangako ng isang tagapagligtas, hanggang sa paano ginagamit mismo ng Diyos ang kasamaan para sa isang mas malaking layunin. Okay, simulan natin. Ang ganda ng pagkasabi mo. Isang cosmic saga talaga. Kasi ang sentro ng buong paliwanag na ito ay yung konsepto ng dalawang Adan. Yung una, na alam mo na, bigo, at yung tinatawag na huling Adan na si Kristo, na parang bida sa isang ultimate rematch para itama ang lahat. At sa pag-uusap natin, titignan natin yung roles ng mga key players ayon sa mga tekstong to. Si Satanas, yung pananagutan ng tao, at siyempre, yung soberanya ng Diyos, na parang grandmaster sa isang laro ng chess. Ang laki ng kwentong to. Okay, so magsimula tayo sa ground zero. Ang kagbagsak ng unang Adan. Lahat tayo pamilyar sa kwento. May puno, may prutas, may ahas. Pero ayon sa mga materyales mo, hindi lang to simpleng pagsuway. Ano ba talaga ang nawala o nasira sa kanya sa sandaling yon? Dito nagiging malinaw na hindi lang to tungkol sa pagkain ng prutas. Ayon sa teksto, tatlong malalaking bagay ang sabay-sabay na nangyari. Una, nagkaroon ng fundamental shift sa perspective niya. Sa sandaling iyon, na-realize niya na mas mahalaga sa kanya si Eva kesa sa Diyos. Yung attachment niya sa kapwa, nilalang, nalagpasan yung attachment niya sa lumikha. Yun ang naging ugat ng desisyon niya. So, hindi lang siya nagkamali, kundi pumili talaga siya. At yung pagpiling yon, may domino effect, di ba? Ano yung pangalawa? Dahil sa pagpiling yon, nawalan siya ng kapangyarihan. Ang ginamit na termino sa teksto ay naibenta sa kasalanan. Kumbaga, naging alipin siya nito. At bilang isang alipin, wala na siyang kakayahang tubusin ang sarili niya, wala siyang kapangyarihang alisin yung sumpa, at lalong wala siyang kakayahang talunin si Satanas. He was completely disarmed. So parang isang sundalong hindi lang sumuko kundi ibinigay din ang lahat ng sandata, mapa at command code sa kalaban. Total capitulation. Eksakto. Magandang analogy yan. Kasi hindi lang niya isinuko ang sandata niya, ibinigay niya ang mapa, yung mga susi, yung control sa buong teritoryo. At yan ang nagdadala sa atin sa pangatlong punto. Ang pagkawala ng pamamahala. Yung dominion sa mundo na ipinagkatiwala sa kanya. Ipinasa niya kay Satanas, kaya yung lupa mismo, isumpa. Dito na raw nagsimulang umusbong yung mga tinik at dawag na sumisimbola sa law of the jungle, di ba? Kung saan ang malakas ang nananaig. Grabe. Isang desisyon pero ang epekto mula sa personal hanggang sa planetary scale. Parang isang malawakang pagkatalo. Pero sa gitna nun, may isang kislap ng pag-asa, di ba? Dito pumapasok yung pangako. Tama. Sa gitna mismo ng paghatol, dun din isinilang ang pangako. Ipinangako ng Diyos ang pagdating ng isang Mesiyas o yung tinatawag na supling ng babae. At ang misyon niya ayon sa mga teksto ay napakalinaw. Baligtarin ang bawat isang epekto ng ginawa ng unang Adan. Ang plano ay iligtas ang tao, alisin ang sumpa, bawiin ang pamamahala, talunin si Satanas at ibalik ang daan pabalik sa Eden. Yan yung pundasyon ng buong salaysay. Okay, gets ko yung setup, pagkatalo at pangako. Pero may isang parte dito sa mga binasa ko na medyo napakunot ang noo ko. Ito yung ideya na lahat ng ginagawa ni Satanas, lahat ng kasamaan ay may pahintulot ng Diyos. Kasi ang unang reaksyon dyan, di ba? Kung pinayagan niya, di ba't parang kasabwat na rin siya? Paano yan sinasagot ng mga materyales mo? Ito yung isa sa pinaka-tense at pinakamahalagang theological tightrope na nilalakaran ng mga tekstong ito at napakalinaw ng kanilang paliwanag. Ang pahintulot ay hindi kailanman katumbas ng pagsang-ayon o approval.
Ang gumawa ng kasamaan ay nananatiling na 100% pananagutan sa ginawa niya. Hindi nababawas yung kasalanan niya. Parang isang general na hinahayaan ng isang rogue na sundalo na gawin yung masamang plano niya. Kahit alam ng general kung paano niya gagamitin yung resulta para sa mas malaking diskarte. Pero yung sundalo pa rin ang mananagot, ganun ba? Perfect analogy. Kahit pa alam ng general na magiging parte yun ng battle plan, yung sundalo pa rin ang haharap sa court-martial. Tingnan natin yung mga halimbawa sa teksto. Pinayagan ng Diyos si Satanas na pahirapan si Job, pero malinaw na si Satanas ang sinisisi. Pinayagan ng Diyos si Judas na magtaksil, pero sinabi mismo ni Jesus kay Pilato, mas malaki ang kasalanan ng nag-abot sa akin sayo. Malinaw na ang moral responsibility na nanatili sa gumawa. At ayon sa mga materyales, may sariling depensa si Satanas tungkol dito. Parang may legal argument siya. Ano yun? Ito yung nagpapakita kung gaano ko komplikado yung karakter ni Satanas dito. Ang depensa niya ay isang pag-atake sa mismong karakter at disenyo ng Diyos. Sinasabi niya, hindi talaga kasalanan to kasi yung mga utos mo, magmahal, wang pumatay, imposible namang sundin para sa aming mga nilalang. It's a design flaw. Sa esensya, sinisisi niya ang pagkakagawa sa kanya ng Diyos para sa sarili niyang rebelyon. Parang sinasabi niya, you set us up to fail. Wow, isang napakatalinong legal na depensa kung iisipin mo. Parang sinasabi ng kriminal, hindi ko kasalanan, ganito ako ginawa. Pero, paano pinatunayan na mali si Satanas? May kontra-argument ba dyan? Dito ngayon pumapasok ang isa sa pinakamahalagang analohiya sa mga binigay mo, ang talinghaga ng mga masasamang magsasaka sa ubasan. Ito yung naging parang exhibit, no? Para ipakita yung tunay na motibo ng Diyos. Okay, i-unpack natin yan. So sa talinghagang yan, ang Diyos ang may-ari ng ubasan na kumakatawan sa mundo at tayo ang sangkatawahan, ang mga tenant. Tama. At ang arrangement, simple lang. Alagaan nyo to, bigyan nyo ako ng parte ng ani. Yung ani dito, sumisimbolo sa pagsunod. Pero hindi yun ang nangyari. Nagpadala ang Diyos ng mga propeta, parang mga kolektor. At anong ginawa nila? Imbis na magbayad, binugbog nila yung isa, pinatay yung isa pa. Paulit-ulit. So ipinapakita nito na yung problema ay hindi kaya, kundi ayaw. Hindi inability, kundi rebellion. At yung kasukdulan nito, di ba? Nung sinabi ng may-ari, sige, ipapadala ko ang sarili kong anak. Siguradong igagalang nila siya. At doon lumabas ang tunay na kulay. Nang makita nilang anak, sinabi nila, ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin na ang mana. At pinatay nila ang anak. Ayon sa mga teksto mo, ito ang sukdulang patunay laban sa argumento ni Satanas. Hindi ito kwento ng mga nilalang na hindi kayang sumunod. Ito ay kwento ng mga tenant na gustong agawin ng pagmamayari ng landlord. Ito ang rurok ng kasamaan. Grabe, ang linaw ng larawan. At may isa pang simbolismo na binanggit na nagbibigay diin sa ideya ng paglabag. Ang lambak ng Kidron. Anong significance nito? Yung simbolismo ng Kidron, napaka-subtle pero napakalakas. Sa konteksto ng mga teksto, ang Jerusalem kasi ay yung lugar ng katotohanan. Ang lambak ng Kidron ay nasa labas mismo ng pader. So ang pagtawid sa Kidron ay isang pisikal na representasyon ng paglabag sa isang hangganan, isang akto ng pagsuway. At ikinukumpara to sa isang kwento sa Lumang Tipan, di ba? Para mas maintindihan. Oo, kay Shimei. Binigyan siya ng simpleng utos ni Haring Solomon. Huwag kang alis ng Jerusalem, stay within the city limits. Pero para lang habulin ng ilang alipin, lumabag siya at tumawid sa Kidron. Dahil sa paglabag na yon, hinatulan siya ng kamatayan at yan ang ginamit na paralel kay Satanas. Paano? Sinasabi na si Satanas ay tumawid sa Kidron sa spiritual na paraan noong tinukso niya si Adan, lumabas siya sa kanyang lugar. At sa literal na paraan, muli siyang tumawid nang ang mga sundalo ay dumaan sa lambak ng Kidron para dakpin si Jesus sa Getsemani. Ito yung pisikal na larawan ng paulit-ulit niyang paglabag. Ang daming layers. So kung ganito na pala kasama ang sitwasyon, ito na yung malaking tanong. Bakit? Bakit hinayaan ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit hindi na lang niya winakasan agad si Satanas?
tapos na sana ang problema. Iyan ang puso ng buong kosmikong drama na ito, ayon sa teksto. Kasi kung pinarusahan agad ng Diyos si Satanas, may malaking problema. Kailangan din niyang isama si Adan. Dahil si Adan, alipin na rin ng kasalanan. Kung pareho silang parurusahan agad, maaaring magdulot to ng pagdududa sa isip ng mga anghel. Magtatanong sila, makatarungan ba yung mga utos ng Diyos? Baka nga totoo ang sinasabi ni Satanas. Sandali, linawin natin to. So, sinasabi mo na ang krus ay hindi lang para iligtas ang tao, kundi parang isang higanteng Exhibit A sa isang cosmic court case para ipakita sa lahat, kita nyo, ito ang totoong resulta ng kasalanan. Ganun ba kalaki ang sukop nito? Tumpak na tumpak. Ganun kalaki ang scope nito. Ito ay isang plano na hindi lang nagpaparusa, kundi nagpapatunay. At ang planong iyon ay may dalawang pangunahing bahagi. Una, pagliligtas. Redemption. Kailangan tubusin muna ang sangkatauhan. Ito yung ginawa ng huling Adan, si Kristo, sa krus. Inako niya yung sumpa. Okay, yan yung part na familiar sa Marabi. Ano yung pangalawang bahagi? Ang pangalawa ay pagpapatunay. Vindication. Ang krus ang naging sukdulang paglalantas sa tunay na kalikasan ng kasalanan. Ipinakita nito na ang kasalanan, kapag dinala sa sukdulan, may kakayahang patayin kahit ang perpektong Diyos na nagkatawang tao. Ito yung nagbasura sa depensa ni Satanas. Pinatunayan nito na ang problema ay hindi yung disenyo, kundi ang desisyon. Grabe, ang bigat nun. So, yung krus ay isang solusyon na may dalawang audience. Para sa tao, kaligtasan. Para sa universo, katarungan at pagpapatunay. Parang isang paglilitis na ipinalabas para makita ng lahat. Eksakto. Pinatunayan ng krus na ang mga utos ng Diyos ay totoo at mabuti, at ang pagsuway sa mga ito ay humahantong sa kamatayan. Kaya sa pagdating ng araw ng paghukom kay Satan, walang sino man sa buong sansinukob ang magkakaroon ng duda kung bakit ito nararapat. At may isa pang huling patunay. Ano yun? Sa pamamagitan ng banal na espiritu, yung mga taong tinubos na, binibigyan na ngayon ng kapangyarihang sundin yung mga utos. Ito na yung panghuling patunay na mali mulat sa pool ang argumento ni Satan. Posible pala para sa isang nilalang na umibig sa Diyos at sa kapwa. Bawat aktong yon ng pag-ibig ay isang maliit na patotoo sa cosmic courtroom na yon, humantong sa isang pangako. Tiningnan natin kung paanong yung pahintulot ng Diyos sa masama ay hindi pagsangayon, kundi bahagi ng isang mas malaking plano ng pagtubos at pagpapatunay. At yung kontras sa pagitan ng unang Adan na nanisi sa iba at yung huling Adan na umako sa kasalanan ng iba. Napakatinding ideya nun na nasa mga tekstong to. At bilang panghuling palaisipan para sa'yo, na galing nandito, sinasabi na matapos ang lahat ng ito, sa bagong langit at lupa, ang mga nilalang ay hindi na muling pipili ang kasalanan. Ang tanong na iniiwan nito ay ito. Ang ibig sabihin ba nito ay ang buong kasaysayan ng pagdurusa ay isang masakit pero kinakailangang aral para sa buong sansinukob. Isang mahabang course curriculum, di ba? Na kinailangang pagdaanan para makamit ang isang perpektong kalayaan, isang kalayaan na hindi na inosente kundi may malalim na pag-unawa sa tunay na halaga ng kabutihan at sa nakakatakot na resulta ng kasamaan.